Alam mo ba na ang gospel ay unang ipinahayag kay Satanas? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung pamangkin ko, si Elias Educalani. Happy birthday sa iyo. Now, yung topic po natin ngayon ay the first gospel, ang pinakaunang ebanghelyo, pinakaunang kapahayagan ng mabuting balita. Alam niyo po ba na ito ay unang sinambit o sinabi ng Diyos? Una ang Diyos yung nagsabi at ang kausap ay si Satanas. Basically, yung unang gospel ay ipinahayag kay Satanas. Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 15. After po na magkasala ni Eva at Adan dahil sa pamamagitan ng pagtukso ni Satanas, ito po ang sinabi ng Diyos kay Satanas. Ito po ang first gospel. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito pong Genesis chapter 3 verse 15, ito po yung tinatawag na proto-evangelium or first gospel. At pwede rin natin tawagin itong kumbaga sa panahon natin ngayon, no, pag meron kang nakaaway, binabantaan mo, no? Ito po yung pagbabanta ng Diyos kay Satanas, pero hindi ito pagbabanta na hindi gagawin. Ito po ay pangako na ang Mesaya ay ipapanganak at ang Mesaya ang siyang dudurog sa ulo ni Satanas. At yan po ang katuruan natin, pinakaunang katuruan natin ngayong araw. Una, the Messiah will be born to crush the head of Satan. Napakasarap lang isipin, no? Na yung Diyos natin, hindi tayo inabandona. Nung nagkasala yung una nating magulang, sila Eva at Adan, in that same chapter, in chapter 3 of Genesis, pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan, dun mismo ibinigay ang pangako. Yung first gospel, yung good news, na merong solusyon ang Diyos sa problema ng sangkatauhan. At ang solusyon ng Diyos ay walang iba kundi ang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sinasabi ng Genesis chapter 3 verse 15, sinasabi ng Diyos kay Satanas, I will put enmity between you and the woman. Magkakaroon ng pagkapuot sa iyo at sa babae. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Pag sinabi nating binhi, ito po ay seed or mula sa sariling lahi, kumbaga may ipapanganak. Very nga po ito interesting kasi nung ito po ay translate sa Greek, ang ginamit po ay spermatos. Alam naman natin na yung babae ay walang sperm, no? Yung lalaki ang may sperm. Pero ito, si Jesus tinatawag na seed of the woman. Para bang, yung interpretation ko po dito ay walang iba kundi virgin birth, na ang Messiah ay papanganak sa pamamagitan ng isang berhen. So, sabi po rito, yung Messiah na ipapanganak na yon, siya ang dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya po sila Eva at Adan, nagkaroon agad sila ng pag-asa na sila ay mababawi mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi po nung tinukso ni Satanas sila Eva at Adan, imbis na sila ay pinaghaharian ng Diyos, sila po ay sinimulang pagharian ng kasalanan. Ang tao po ay naging alipin ng kasalanan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. At bilang kaparusahan po ay meron pong kamatayan. Yung kamatayan po, tinalakay natin kahapon, no? May tatlong klase ng kamatayan. Ito po ay resulta ng kasalanan. Kasi sabi po ng Diyos kila Eva at Adan, you shall surely die. Pag kayo'y sumuway, tiyak kayo'y mamamatay. Now, ano po yung kamatayan na yon? Unang-una po, yung death na spiritual death. Ito po yung pagkakahiwalay sa Diyos at sa tao. Spiritual death. Pangalawa po, yung physical death. Ito naman po yung maghihiwalay yung ating spirito at katawan. Ibig sabihin, mamamatay tayo physically.
Yung pangatlong death naman po ay eternal death. Ito po yung walang hanggang pagkakawalay sa Diyos. Ito po ang resulta ng kasalanan. Pero lahat po ito susolusyonan ng Messiah. Dahil si Jesus Christ po yung dudurog sa ulo ni Satanas. At si Jesus Christ po yung magbibigay sa atin ng buhay at magre-restore sa ating relasyon sa Diyos. Now, pangalawa po, the Messiah will take back all the nations under Satan's rule. Again, yung mga lahi, salinlahi, may iba-ibang mga bansa, iba't ibang mga ethnic groups na galing po kay Eva at Adan, sila po ay naging idolatrous. Ibig sabihin, imbis na sumasamba sila sa tunay na Diyos, ang sinasamba po nila ay mga Diyos-Diyosan. Kaya mapapansin niyo po sa Old Testament, sa lahat ng mga ethnic groups, isa lang yung bansa ang sumasamba sa tunay na Diyos at yun yung bayan ng Israel. Unfortunately, kahit yung bayan ng Israel ay kumokopya din sa mga karatig bayan. Sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Now, maobserbahan po natin sa Old Testament pa lang, kahit sa Egypt, no, ang daming mga Diyos-Diyosan. Yung bansang Ehipto ay sumasamba sa maraming mga Diyos. Ganon din yung mga Amorites, Girgashites, Perishites, Amorites, at maraming mga iba't ibang ethnic groups. Sa Old Testament, lahat sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano nangyari yon? Yan po ay sa kadahilanan na si Satanas po ang naghahari sa mundo at that time. Ang mga bansa po ay pinaghaharian ni Satanas. Pero hindi po yan magtatagal. Kasi po dumating ang Panginoong Jesucristo para agawin muli ang lahat ng mga bansa at ipailalim sila sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga po ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission. Yung Great Commission po ay matatagpuan sa Matthew 28:18-20 nung inutos ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Mga alagad, ako, namatay, muling nabuhay, muling babalik sa Ama. Lahat ng authority nasa akin na. Si Satan wala ng authority. Kaya sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and disciple the nations. Lahat ng mga bansa, bawiin niyo sila. Gawin niyo silang mga tagasunod ko. So the Messiah will take back all the nations under Satan's rule. Yan po ang kahalagahan ng first gospel. No? Ipapanganak ang Messiah ang dudurog sa ulo ni Satanas at lahat ng mga bansa na nasa ilalim na kapangyarihan ni Satanas ay lilipat sa kaharian ni Kristo. Point number 3, the Messiah will suffer and die to rescue His people. Now, yung Messiah po na ipinangako dito sa Genesis chapter 3, siya po ay magdurusa at mamamatay para sa kanyang bayan. Saan po natin makikita yon? In the same chapter, verse 21, sabi rito, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Sabi po rito, yung Diyos mismo, pinaggawa sila ng damit na gawa sa balat ng hayop. Ito po ay, kung binabasa natin to, para bang parang kwentong pambata, no? Pero kapag ikaw ay theologian, binabasa mo to ng malalim, naunawaan mo na ito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi dito po na naganap ang unang pagsasakripisyo. Hindi ka naman magkakaroon ng damit na gawa sa balat ng hayop kung walang hayop na isinakripisyo. So dito po sa Genesis chapter 3 verse 21, makikita na po natin kung yung Genesis chapter 3 verse 15 ay first gospel. Dito naman po sa Genesis chapter 3 verse 21, maunawaan na natin na merong iaalay ang Diyos at yun nga po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na inaalay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang maipanumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Now, paano po natin ito sa buhay, i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Mga kapatid, magbibigay po ako ng 3 R. Pakinggan po nating mabuti. Number 1 po, read the Bible with full of hope in the Messiah. Basahin po natin yung Biblia ng punong-puno ng pag-asa. Alam niyo po, maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, pag tinitingnan yung mundo, laging sinasabi wala ng pag-asa. Yung mundo natin pasama ng pasama, pabulok ng pabulok, no?
At hindi nila nakikita na si Jesus Christ na parito upang ayusin itong mundo natin, to fix and heal and restore this broken world. Now, pag binasa natin yung Biblia, mga kapatid, doon tayo mapupuno yung ating puso ng pag-asa, at yung pag-asa natin ay na kay Kristo. Magkakaroon ng kaayusan itong mundo natin sapagkat ang mundo natin ay pinagmamalasakitan ng ating Diyos. And number 2 po, reject the false teaching that Satan, or that says Satan is winning. Meron po kasi mga katuruan na nagsasabing si Satanas yung patuloy na naghahari sa mundo. Hindi po totoo yan. Mali po yan. May mga verses po sa Bible na para bang ganun yung tinuturo, pero kailangan lang ma-interpret ng tama. And unfortunately, marami pong nag-i-interpret ng Biblia na mali ang katuruan, no? Na para bang si Satan pa rin yung naghahari. Isipin niyo po, sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Tingin niyo po, nung sinabi ni Jesus Christ yun, may natira pang authority kay Satan para pagharian lahat ng mga bansa? Tingin niyo po ba nung sinabi ni Jesus Christ na all authority, ang tinutukoy niya lang ay 40% at 60% yung kay Satan? Nung sinabi niyang all, mga kapatid, he was serious about that. At careful ang ating Panginoon Jesucristo nung sinabi niya yung salitang all. Actually, marami po akong mga talakayan patungkol po sa Great Commission. Pwede niyo pong bisitahin yung mga previous devotions natin. Doon po sa Great Commission, sa Matthew 28:18-20, meron po kayong makikitang 4 na all doon. Careful po si Jesus sa paggagamit noon. Hindi ko na po tatalakayin sa devotion natin ito, pero pwede niyo pong bisitahin yung mga devotions natin sa Great Commission. Marami po yun. No? May 4 na all na sinabi ni Jesus. At yun pong isa doon ay yung all authority. Meaning to say, wala nang natira kay Satan. So, reject the false teaching that says Satan is winning and the world is getting worse and worse. Diyan po kasi nanggagaling yung paniniwala na yung mundo natin pasama ng pasama. Kasi ang tingin nila si Satan, siya yung namamayagpag, siya yung naghahari sa mundo. Mali pong katuruan yan. Point number 3, relearn the Bible through the lens of creation, fall, redemption. Ang Biblia po, again, 3 lang po yan, no? Kung isa-summarize mo yung Bible, CFR. Creation, fall, redemption. Lumikha ang Diyos ng magandang nilikha. Nahulog ang tao sa pagkakasala, ginulo ng mga tao, ginulo ng kasalanan, pero may plano ang Diyos na pagsasaayos. Yun po yung redemption. At yan po ay yan po ay proyekto ng Diyos na makokompleto sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So pag naunawaan natin yung Bible ay creation, fall, redemption, magkakaroon din na tayong maayos na pananaw sa mundo. Yung mundo pala natin ngayon, isinasaayos na ng Diyos. Yung mundo na pala natin ngayon ay bubuti, may isasaayos, paganda ng paganda. Bakit po? Dahil ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi humihinto at patuloy na umaabante upang palaganapin ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Alinsunod sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na tinuro sa kanyang mga disipulo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, para po sa ating discussion, why do we have to reject the teaching that the world is getting worse and worse? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. And by the way, no, bago tayo manalangin, alam niyo po na walang kahit isang talata sa Bible ang sumusuporta sa paniniwala na yung mundo natin pasama ng pasama. Walang kahit isang verse sa Bible. Yan nga po yung challenge ko sa lahat ng tao sa buong mundo. No, ipakita na ang Biblia ay nagtuturo ng ganyang katuruan. At alam niyo po, wala kahit isang talata sa Bible. Now, tayo po ay manalangin. Lord God, thank you that you did not leave Adam and Eve without hope, and that you do not leave us without hope either. I praise you because you have not abandoned us to the power of Satan. Instead, you promised the coming of the Messiah in the very same chapter
where Adam and Eve failed. This shows your commitment to crush the head of the serpent and destroy the works of the devil. I pray that you would enable me to understand that Jesus is in charge and that he will take back the nations through the advancing church empowered by the Holy Spirit. Please make me part of your growing kingdom. Help me participate in discipleship and missions. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.